Sa isang lugar na madalas makaranas ng bagsik ng bagyo, dinatnga namin ang ilang mga babaeng nagpapasa-pasa ng malalaking bato, habang ang mga lalaki naman ay humihila sa dalawang lubid sa may ilog. Lahat ay determinado, lahat nagsasakripisyo. Tatlong oras mula sa Tacloban, matatagpuan ng Abuyog, ang pinakamalaking bayan sa Leyte. Dito po pananagat, kita niyo naman po yung dagat, ano? Kadalasan o halos ang mga kalalakihan, mayroon din mga kababaihan talagang nananagat. Sinatawag nila dito ng panuga. Tapos yung iba naman na walang kakayahan na managat dahil sabi nga nila swerte-swerte daw yung pananagat eh. Merong maraming nakukuha, merong hindi. Ang kanila pong ang source of living po namin iba dito ay yung mga nyugan sa bukid. Tapos ang iba naman po nagtatanim. Palay, meron pong palayan yung banda doon sa may likod ng daig. Mayroong dalawang ilog dito sa Barangay Buaya at diretso silang nakaharap sa Dagat Pasipiko. Kaya naman malala ang pagbaha rito kapag tag-ulan. Talagang pag dumarating yung panahon po ng amihan tag-ulan sa amin, talagang bumabaha. Kahit po yung tubig umaabot sa aming eskwelahan sa elementarya. So nagiging dahilan po noon pag bumaha na, yung mga bata, pinapack up po yun, pinauuwi. At talagang bago lumaki ang baha, talaga pong pinauuwi sila. Kasi yung mga dadaanan nila ng mga tulay, talagang umaapaw yun. Habang sa panahon na wala pa kaming dike. Itong lugar na po ito, talagang dyan. Hindi po pwedeng daanan ng bata yan. Ganun po kalaki ang baha. Ngunit hindi lamang ang pag-aaral ng mga bata ang naaapektuhan sa tuwing bumabaha. Hindi po talaga nakakapalaot kasi po tumataas ang tubig at hindi rin pwedeng iwan ang pamilya. Kasi kung sa panahon na bumabaha talaga, kailangan nandiyan dyan mayroong lalaki sa loob ng bahay o yung mga malalakas na pwedeng magdala ng pamilya nila sa mataas na lugar. Tapos yung nangyayari po dito, pag talaga malakas ang ulan, nakikita po natin yung mga puno, yung iba dinadala ng baha, yung mga bukid. Yun po yung mga pagpanahon ng ulan ng mga grabe na mga pangyayari dito sa amin. 2 taon matapos ang Bagyong Yolanda, sariwa pa rin sa alaala ng kanilang kapitan ang takot na idinulot nito sa barangay. Hindi namin masabi kung ano na yung gagawin namin noon. Kasi malakas yung talaga yung hangin, malakas ang ulan, bumabaha naman dito. Yung mga alon nga, malakas. Ngunit hindi napadapa ng bagyo ang kanilang komunidad. Sa amin lang, pag-usap-usap, nag-isa kami. Tulad nung November 7, mayroon nang in-announce ng TV, sa radyo, nga may dumadating na malakas na bagyo. Yun, tulungan na naman namin yung flood control kasi hindi pa yun natapos eh. Bago po yung Mag-Yolanda, November 7, kung bibilisan ko po yung kwento, November 7 po, buong maghapon, maulan na maulan na. Talagang sinasabi nila darating na yung super typhoon. Maulan na po. Habang nagtatrabaho kami dito, andun na po kami sa may dulo. Ang kinakatakot po namin at lahat ng tao na narito sa lugar na to, kung bumaha, kung magpapatuloy po yung ulan kasi amihan, papasukin po kami ng tubig. Dahil po bukas pa dun may butas pa siya. So ang ginawa po namin, para po una, syempre, walang mangyari na kasi sa nga po, super typhoon, napagkaisahan po ng aming foreman, ng executive committee na gawa ng paraan. Kami po ay nag-overtime. Doon po nanggagaling yung mga boulders. Lahat po ng mga boulders na yon, hinakot po namin papunta ron. Although may butas siya doon, nagawa po namin ng paraan, yun po ang nakapag-control ng tubig para po pumasok sa barangay. Mahirap po kasi isipin, malakas ng hangin, hindi ka na makalakad, tapos papasok pa yung tubig. Ano na kaya nangyari sa amin mga panahong yun? Last po naming talagang inilikas yung mga pamilya namin pagkatapos po namin maghakot.
Proyekto ng Kalahi SIDS o Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, ang flood control system na ginawa sa barangay. Ito ay programa ng gobyerno na nagpopondo sa mga pangangailangang infrastruktura sa iba't ibang lalawigan ng bansa. May mga tao nga pumunta dito ay nagpakilala sa amin na taga-Kalahisi daw sila. Tapos, pinag-usapan namin yun sa barangay hall. Kasama ko dun sa pag-meeting namin kung anong mga problema dito. Kasi anuhan namin dito nga may project daw sila ay bibigay sa amin dito, pero kailangan nila yung mga volunteers. Pag dating ng mga ibang mga panahon, ayun na, nagkandak na kami sila ng mga seminar at training. Yung mga volunteer namin din, bilang kami ng mga barangay opisyal, tinulungan lang namin sila para makapunta sila doon sa bayan. Una po, siyempre, ang unang-unang dahilan talaga namin ayaw namin may mawala ng buhay o mamatay o maging aksidente, maging cause ng accident, yung pagbaha. Kasi po talagang malaki. Malaki yung tubig. Yung po ang isa. Tapos yung takot. Hindi ka naman, ikaw ba po babahain ka na talagang napakataas ng tubig, hindi ka po ba matatakot? Siyempre, ito pong lugar na ito, sa amin dito sa probinsya, ang kadalasan pong naiiwan ay matatanda, yung mga bata, kasi pong iba talaga pumupunta ng Manila para magtrabaho. Dapit hapon na nang sinamahan kaming bisitahin ang kabilang barangay. Dito, lahat ay abalang nagtutulungan sa pagbubuhat ng malalaking tipak ng bato. Itatayo na rin kasi nila ang flood control system na poprotekta sa kanilang komunidad sa tuwing panahon ng amihan. Malaking tulong talaga yung flood control namin dito. Laking pag-asa kasi marami kang natutunan eh. Nakita mo yung pagkakaisa ng mga tao. Halimbawa, kung kaya mong gawin sa galabas, na pagkaisa mo sila dahil nga sa project, magagawa mo rin sa pamilya. So yung po makikita mo na malaki ang naitulong sa amin. Tulad ng paggawa ng isang dike, malaking panahon ang kakailanganin upang makabangon. Ngunit tulad din ng mga batong kanilang maingat na pinagpapasapasahan, tiyak na may mararating ang kanilang pinaghihirapan.